Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, ang inyong doktora na dalubhasa sa pag-aalaga sa ating mga minamahal na senior citizen. Sa ating pagtanda, ang bawat desisyon natin sa hapagkainan, gaano man kaliit, ay nagiging napakahalaga. Ang pagpili ng tamang pagkain para sa ating mga senior dito sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa kung ano ang madaling ihanda o kung ano ang masarap. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng ating lakas pagbabawas ng pamamaga sa katawan pagpapatibay ng immune system at pangangalaga sa ating puso. Gayunpaman, kahit ang mga pinakamalulusog sa ating mga lolo at lola ay madalas pa ring nalilito at nabibigyan ng maling impormasyon tungkol sa isang grupo ng pagkain ang mga mani at nuts. Oo, madalas nating marinig na ang mga nut ay mga superfood na siksik sa sustansya. Ngunit maraming senior ang hindi nakakaalam ng isang katotohanang maaaring makagulat sa inyo. Pagdating sa kalusugan ng senior, hindi lahat ng nut ay nilikhang pantay-pantay. Sa katunayan, may ilang karaniwang uri ng nut na maaaring unti-unting makasama sa inyong kalusugan sa pamamagitan ng pagpapalala, ng pamamaga pagpapahirap, sa panunaw pagpapataas ng blood sugar o di kaya'y pagsalungat sa epekto ng mahahalagang gamot. Sa kabilang banda, mayroon ding mga nut na talagang dapat isama ng bawat senior citizen sa kanilang lingguhang pagkain. Ang mga ito ay makakatulong sa inyo na tumanda ng may ganda mula sa loob, magpapalakas ng inyong puso at magpapatalas ng inyong isipan dahil sa kanilang pambihirang kombinasyon ng mga antioxidant fiber, healthy fats, at mga sangkap na lumalaban sa pagtanda. Hindi ninyo maaring baliwalain ang impormasyong ito anuman ang inyong edad. Hindi ito tungkol sa mga mahigpit na dieta o pagbabawal dahil sa takot. Ito ay tungkol sa matalinong pagpili ng mga na angkop para sa mga senior na susuporta sa inyong kalayaan at mag-aalaga sa inyong kalusugan. Kaya't simulan na nating kumain ng mas mahusay isang matalinong desisyon sa bawat pagkakataon upang masiguro na hindi ninyo malalampasan ang mga personalisadong health tip na tulad nito. Inaanyayahan ko kayong i-click ang bell at mag-subscribe kung hindi pa ninyo nagagawa. I-type ang 1 sa comments kung nagustuhan ninyo ang video na ito. Kung hindi naman i-type ang 0 para sabihin sa akin kung paano ko pa mapapabuti ang mga impormasyon para sa inyo. 4 na uri ng nut na dapat iwasan ng mga nakatatanda. Inasnan at sinangag na kasoy, salted roasted cashews. Sa unang tingin ang mga inasnan at sinangag na kasoy ay mukhang hindi nakakasama at para pangang isang masustansyang luho. Dahil sa kanilang malinamnam na tekstura at sarap ng pagkalutong paborito itong merienda sa maraming tahanan ng mga senior sa buong Pilipinas. Ngunit sa ilalim ng kanilang ginintuang anyo ay may isang lihim na patibong na hindi maaaring baliwalain ng mga nakatatanda. Para sa mga senior citizen, bawat kagat ay mahalaga. Ang ating katawan ay hindi na nagpoproseso ng taba at asin sa paraang tulad ng dati. Sa kasamaang palad ang inasnan at sinangag na kasoy ay madalas na puno ng dalawang ito. Ang masarap na meriendang ito ay maaaring tahimik na magpataas ng presyon ng dugo, magdulot ng pagmamanas fluid retention at magbigay ng dagdag na pasanin sa tumatandang puso at bato kidneys, lalo na para sa mga umiinom na ng gamot para sa high blood o congestive heart failure. Isang maliit na dakok lamang nito ay naglalaman na ng mahigit 200 mg ng sodium at 12 gramo ng taba. Ngunit ang problema ay hindi lang sa asin. Kapag isinasangag ang kasoy, lalo na sa mataas na temperatura, marami sa mga natural na enzyme nito ang nawawala na nagiging dahilan upang mas maging mahirap itong tunawin. Para sa mga senior na may mas mabagal na metabolismo, acid reflux o sensitibong tiyan, maaari itong magdulot ng pag-iimpatcho bloating, pananakit ng tiyan
o kahit nahirap sa pagsipsip ng sustansya. Bukod pa rito, ang mga sinangag na kasoy ay madalas na may kasamang mga karagdagang langis karaniwan ay murang vegetable oils na mataas sa omega-6 fats na maaaring magpalala ng pamamaga inflammation sa katawan kung hindi nababalanse ng omega-3s. Mabilis na ipinapakita ng mga pananaliksik na ang pamamaga ang karaniwang sanhi ng maraming malalang sakit na may kaugnayan sa pagtanda, mula sa arthritis hanggang sa paghina ng pag-iisip. Dahil galing sa halaman ng kasoy, maaaring isipin nating ito'y masustansya, ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Ang regular na pagkain ng inasnan at sinangag na kasoy ay maaaring unti-unting sumisira sa mga pagsisikap ng mga senior na mapanatili ang kanilang lakas sa pangmatagalan. Mayroon din itong psikolohikal na patibong. Ang mga nut na ito ay sikat na pinipili ng mga senior na naghahanap ng mas malusog na alternatibo sa cookies o chichirya. Ang totoo, maaring ipinagpapalit lang nila ang isang problema sa isa pa isang mataba at maalat na merienda na nagpapanggap na masustansyang pagkain. Kapag biglang nag-crave, ano ang dapat piliin ng mga senior? Anong nut ang nagbibigay ng linamnam na gusto natin nang hindi nagdudulot ng lihim na pinsala? Baka magulat kayo sa sagot, lalo na't madalas itong binabaliwala kahit na nagbibigay ito ng malakas na proteksyon sa puso at utak. Susunod nating tatalakayin yan. Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga ito, pakisabi sa akin sa unang komento sa ibaba. Ngayon, talakayin natin ang ikalawang punto. 2. Money peanuts. Matatagpuan ito sa mga candy bar sa merienda, sa mga bus, sa mga handaan sa pista, at sa kusina ng halos bawat pamilyang Pilipino. Ang money ay pamilyar mura at nakasanayan na. Ngunit may mga panganib na kaakibat ang karaniwang nut na ito na iilan lamang ang tumatalakay, lalo na para sa mga senior na nais tumanda nang may kalinawan ng isip at lakas. Kahit na ito ay isang uri ng butong gulay legume at hindi tunay na tree nut ang mani, ay naging bahagi na ng ating kultura ng merienda. Ngunit narito, ang nakakabahalang katotohanan, isa ang mani sa mga pagkaing madaling makontamina sa ating dieta. Dahil tumutubo ito sa ilalim ng lupa, sa mga mainit at mahalumigmig na lugar, madali itong kapitan ng aflatoxin, isang nakalalasong amag na kilala bilang sanhi ng cancer at unti-unting sumisira sa atay, lalo na sa mga matatanda na humihina na ang kakayahang mag-detoxify. Bukod sa kontaminasyon, isa rin ang mani sa mga pinakakaraniwang sanhi ng food allergy. Para sa mga taong hindi naman matindi ang reaksyon, maaari pa rin itong magdulot ng bahagyang pamamaga, hindi komportableng tiyan, o sobrang aktibong immune system. Ang banayad na iritasyong ito ay maaaring unti-unting magpalala ng mga problema sa kalusugan ng mga senior, kung saan ang pamamaga ay lihim na sanhi ng sakit sa puso, pananakit ng kasukasuan at paghina ng pag-iisip. Maraming senior ang gumagamit ng peanut butter dahil sa paniniwalang ito ay mabuti sa puso. Ngunit karamihan sa mga commercial na peanut butter ay puno ng hydrogenated oils, dagdag na asukal at asin na ginagawang isang metabolic time bomb. Ang isang dapat sana'y simpleng palaman, maliban na lang kung ito ay gawa sa 100% natural at walang asukal na mani. Sunod ay ang tamang sukat ng pagkain portion control. Ang mani ay mataas sa calories at madaling makarami ng kain. Kahit isang maliit na nakasanayan araw-araw ay maaaring makasira sa balanse para sa mga senior na gustong kontrolin ang kanilang blood sugar cholesterol o timbang. Natural, hindi lahat ng senior ay magkakaroon ng masamang reaksyon sa mani. Ngunit para sa mga may problema sa atay, malalang pamamaga o sensitibong panunaw, marahil oras na para muling suriin ang ordinaryong mani bilang isang posibleng panganib sa halip na isang kaalyado sa dieta.
Ngunit paano kung ang panganib ay nasa nut mismo at hindi lang sa mga idinagdag tulad ng asukal o asin? Paano kung may isang bagay sa kalikasan na napakabuti, kaya't ang sobrang pagkain nito ay maaaring maging nakakapinsala? Baka magulat kayo sa susunod na nut sa ating listahan dahil ganoon mismo ang ginagawa nito. 3. Brazil nuts. Sa unang tingin, ang Brazil nuts ay parang perpektong pagkain para sa kalusugan. Ito ay malaki, malinamnam at puno ng selenium, isang mahalagang mineral na nauugnay sa suporta sa thyroid, pag-aayos ng mga cellular repair at lakas ng immune system. Totoo, malaki ang naitutulong ng kaunting selenium. Ngunit ang Brazil nuts ay isang paalala sa mga nakatatanda na ang sobra sa isang magandang bagay ay maaring unti-unting maging mapanganib. Sa isa o dalawang Brazil nuts lamang makukuha mo na ang higit sa 110% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa selenium. Mukha itong epektibo, ngunit habang tayo'y tumatanda, madalas na nawawalan ng kakayahan ang ating katawan na kontrolin ang mga mineral. Ang mga epekto ng unti-unting pagdami ng selenium ay hindi agad napapansin: pagkapagod, marupok na kuko at buhok, panghihina ng kalamnan, pagkalito, o kahit na hindi regular na tibok ng puso. Para sa mga senior na may mga problema na sa thyroid, puso, o humihinang atay at bato, ang selenium toxicity, pagkalason sa selenium, ay maaaring magpalala ng mga sintomas na tila bahagi lang ng pagtanda na ginagawang mas mahirap malaman kung ano ang isang kondisyong medikal at kung ano ang resulta lang ng isang desisyon sa pagkain na may mabuting intensyon. Ang mismong katangian ng Brazil nuts ay nagpapalala pa sa isyong ito. Ang mga ito ay malaki, nakakabusog at madaling makarami sa pagkain. Maraming senior ang hindi sinasadyang napupunta sa mapanganib na sona kapag kumakain sila ng 4 o 5 sa isang upuan. Bukod pa rito, dahil sa mataas na nilalaman nitong taba, ang pagkain ng marami nito ay maaaring magpabagal sa panunaw na maaaring magdulot ng pag-iimpatyo o discomfort para sa mga may sensitibong tiyan o mabagal na metabolismo. Mas malala pa, ang sobrang pagkonsumo ng selenium sa paglipas ng panahon ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng type 2 diabetes na nakaapekto na sa halos 1 sa 4 na senior na Pilipino. Hindi ito isang panganib na dapat ipagwalang bahala sa paghahangad ng mahabang buhay. Kaya bagamat may lugar para sa Brazil nuts, ang moderasyon ng susi. At para sa mga nakatatanda, kadalasan ay mas ligtas na iwasan na lang ito ng tuluyan. Ngunit paano kung ang tunay na panganib ay wala sa nutrisyon, kundi sa paraan ng paghahanda at pagpepresenta ng nut? Susunod, susuriin natin ang isang kaakit-akit na patibong na mukhang hindi nakakasama, ngunit unti-unting naglalagay sa panganib sa kalusugan ng mga senior sa bawat kagat. Or mga nut na binalutan ng tsokolate o minatamis candied nuts. Nagniningning sa likod ng salamin sa mga palengke at grocery, nangangako sila ng kaunting luho na nakabalot sa isang bagay na natural. Maging ito ay mga almond na may chocolate honey glazed pecans o walnuts na binalutan ng matamis na arnibal. Ang mga pagkaing ito ay madalas na parang guilt-free o walang kasalanan, lalo na para sa mga senior na sinusubukang iwasan ang mga tradisyonal na panghimagas. Ngunit sa likod nito ay isang palaging tahimik na panganib sa kalusugan ng mga senior citizen. Para sa mga senior, napakahalaga na mapanatiling kontrolado ang blood sugar timbang at pamamaga. Ito ay kailangan upang mapanatili ang paggalaw, lakas at talas ng isip. Ngunit bawat kagat ng mga binalutang nut na ito ay sumisira sa pagsisikap na yon. Maaari nilang dalhin ang iyong blood sugar sa isang roller coaster ride na nagdudulot ng biglaang paghina ng katawan, energy crashes, cravings, at mapanganib na pagtaas, lalo na para sa mga may diabetes o pre-diabetes na ngayon ay apektado. Ang halos kalahati ng mga Pilipinong
higit sa 80 gulang. Bawat serving ay madalas naglalaman ng mga dagdag na asukal artipisyal na pampatamis o syrup. Ngunit ang pinsala ay hindi lang sa asukal. Marami sa mga nut na ito ay isinasanghag sa mga hindi malusog na langis, puno ng mga pampalasa o preserbatibo at nawalan na ng mga sustansyang orihinal na taglay ng mga hilaw na nut. Ang mga dagdag na sangkap na ito ay maaaring magdulot ng problema sa tiyan pag-iimpatso o makasagabal sa pagsipsip ng mga gamot sa mga pasyenteng senior na may mahinang panunaw o mas sensitibo sa gamot. Isa pa ang psikolohikal na panlilinlang dahil may nut sa gitna pakiramdam natin ay mabuti ito. Ito ay isang mapanganib na ilusyon. Sa ilalim ng pagkukunwaring pangkalusugan nililinlang ng mga pagkaing ito ang mga senior na kumain ng sobra sa pamamagitan ng pagtatago ng pagkakaiba sa pagitan ng isang panghimagas at isang masustansyang taba. Bukod pa rito, ang mga dagdag na calories mula sa mga pambalot ay bihirang magbigay ng anumang sustansya. Nagsisilbi lamang itong walang laman na panggatong para sa pagtaas ng timbang at pamamaga, hindi tulad ng mga purong buong nut. Kahit na maliliit na pagkakamali sa nutrisyon ay maaaring maipon sa paglipas ng panahon at unti-unting makaapekto sa ating kakayahang mag-ehersisyo, mag-isip matulog at gumaling. Kaya bagamat okay lang na mag-indulge paminsan-minsan tuwing may okasyon ang mga lihim na pagkain na ito ay hindi dapat maging regular na bahagi ng ating kinakain. Ngayong alam na natin ang katotohanan tungkol sa mga pinakamasamang nut, paano kung sabihin ko sa inyo na may mga nut na aktibong nagpoprotekta sa puso, nagpapabuti ng memorya at nagpapataas ng sigla habang tayo ay tumatanda. Ngayon, pag-usapan natin ang una sa mga superfood na ito na lumalaban sa pagtanda at kung bakit maaari itong maging bago ninyong paboritong kainin araw-araw. 4 na uri ng nut na makakatulong sa malusog na pagtandawan. Walnuts. Ang walnuts ay may isang walang kupas na katangian. Sa loob ng maraming dekada ito ay tahimik na naroroon sa mga kusina dahil sa kanilang lasang lupa at matigas hugis utak na balat. Ngunit para sa mga senior na nais hindi lang humaba ang buhay, kundi magkaroon din ng mas malakas na katawan, matatag na puso, at matalas na isipan ng walnuts ay higit pa sa isang nakasanayang pagkain. Ito ay isang natural na kaalyado sa nutrisyon na perpektong nilikha para sa tumatandang katawan. Isa ang walnut sa iilang nut na mayaman sa plant-based omega-3 fatty acids, particular na ang alpha-linolenic acid, ALA. Habang tayo'y tumatanda, ang omega-3 fatty acids ay nagiging lalong mahalaga hindi lamang para sa kalusugan ng puso, kundi para na rin sa pagbabawas ng pamamaga sa buong katawan, pagprotekta sa paggana ng utak, at kahit na sa pag-alis ng pananakit ng kasukasuan. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkonsumo ng walnut ay nauugnay sa mas magandang memorya, mas mababang panganib ng mga sakit tulad ng Alzheimer's, at mas mabagal na paghina ng pag-iisip sa mga nakatatanda. Ngunit ang mga benepisyo ay hindi lamang para sa utak. Ang omega-3 sa walnuts ay may mahalagang papel sa pagpapababa ng masamang kolesterol, LDL, habang sinusuportahan din ang mas nababanat na mga ugat na tumutulong maiwasan ng atake sa puso at stroke sa pagtanda. Bukod pa rito, para sa sinumang may arthritis o malalang pananakit, ang mga katangiang anti-inflammatory ng walnuts ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng paninigas at ginhawa, sa pagitan ng pagod at daloy ng enerhiya. Ang kanilang malambot, malinamnam at bahagyang mapait na pakiramdam ay mas banayad din para sa mga tumatandang ngipin at gilagid kumpara sa mas matitigas na nut tulad ng almonds. Sa isang dakok lang araw-araw, makakakuha ka na ng mahahalagang mineral tulad ng magnesium, copper at manganese na sumusuporta sa kalusugan ng buto, metabolismo ng enerhiya at tibay
ng immune system. Lalo itong mabisa dahil ang walnuts ay maaring idagdag sa mga sinangag na gulay, ihalo sa mga smoothie, iwiwisik sa lugaw, o kainin ng mag-isa bilang isang mapayapa at nakakabusog na merienda. Ang walnuts ay tahimik lang, hindi nila kailangang magpasikat. Tahimik silang naghahatid ng tulong maaasahan at malalim. Kung ang walnuts ang hindi kilalang bayani para sa kalusugan ng puso at utak, may isa pang nut na namumukod tangi sa sarili nitong paraan. Isa na nagpapabuti sa panunaw, nagpapatibay sa balat at nagpapalakas sa mga selula sa bawat kagat. Susunod tuklasin natin ang ginintoang sikreto nito. Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga ito, pakisabi sa akin sa unang komento sa ibaba. Ngayon, talakayin natin ang ikalawang punto. 2 almonds. Ang almonds ay karaniwang itinuturing na pangkaraniwang nut, tulad ng uri na makikita mo sa trail mix o nakatago sa isang garapon, sa aparador. Laging nariyan ngunit bihirang pahalagahan. Ngunit para sa mga senior citizen na nais tumanda, nang may gilas ang almonds ay hindi pangkaraniwan. Sa katunayan, isa ito sa mga pinakakompletong regalo ng kalikasan sa katawan tahimik na sumusuporta sa mga buto-puso, balat at maging sa isipan. Mayaman sa vitamin E, isang malakas na antioxidant. Ang almonds ay nagbibigay ng proteksyon sa antas ng selula kung saan ito pinakamahalaga. Ang oxidative stress o ang natural na pagkasira ng ating mga selula habang tayo'y tumatanda ang nagdudulot ng mga kulubot, age spots, pagkawala ng memorya at pagkasira ng kasukasuan. Binabawasan ng vitamin E ang mga panloob na epekto ng pagtanda sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga selulang ito, lalo na sa balat at utak. Ang isang maliit na dakok ng almonds araw-araw ay maaaring makatulong sa maraming senior na magkaroon ng mas mahusay na focus, mas matibay na kuko at mas maliwanag na balat. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagiging mukhang mas bata. Ito ay tungkol sa pakiramdam na mas malakas. Ang almonds ay sagana sa magnesium at calcium na mahalaga para sa densidad ng buto at paggana ng kalamnan. Ito ay partikular na mahalaga para sa mga higit sa 150 taong gulang kung saan bumibilis ang pagkawala ng buto at tumataas ang panganib ng pagkahulog. Ang kanilang fiber at healthy fat ay tumutulong din na kontrolin ang blood sugar, kaya't isa itong matalinong pagpipilian para sa mga senior na may diabetes o pre-diabetes. At ang pagiging simple nito ay nakakaginhawa. Ang almonds ay madaling nguyain, mabilis tunawin at lubos na nakakabusog, lalo na kapag ibinabad sa tubig magdamag. Hindi tulad ng mga processed na pagkain ng isang maliit na dakok, ay makakatulong na kontrolin ang gutom, pigilan ang walang isip na pagkain, at magbigay ng sustansya sa katawan ng hindi sobra. Sa maraming paraan, ang almonds ay isang maalalahanin nag-aalaga at banayad na paraan upang alagaan ang sarili. Nagpapaalala ito sa atin na ang malusog na pagtanda ay hindi tungkol sa mga biglaang pagbabago. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit at regular na desisyon na nakabatay sa pag-iisip at layunin. Ngunit paano kung ang susunod na note sa ating listahan ay nag-aalok hindi lamang ng proteksyon, kundi pati na rin ng pagbabago? Isang maliit madalas na binabaliwalang buto na may kapangyarihang magbalanse ng hormones, dahan-dahang baguhin ang panunaw at buhayin ang katawan mula sa loob. Susunod, tingnan natin itong maliit ngunit makapangyarihang buto. T3, flax seeds. Ang flax seeds ay hindi magarbo at hindi rin sila nakabalot sa isang maningning na pakete. Sa katunayan, maraming tao ang hindi pinapansin ang flax seeds sa grocery, hindi namamalayan na ang mga maliliit at simpleng buto na ito ay naglalaman ng isang malakas na sikreto sa pagtanda ng may gilas, ginhawa at tibay. Para sa mga senior, ang flax seeds ay higit pa sa isang usong health food. Ito ay isang pundasyong pagkain na espesyal na idinisenyo upang mapanatili ang maselang balanse ng katawan habang ito ay tumatanda. Ang flax seeds
ay isa sa mga pinakamahusay na pinagkukunan mula sa halaman ng omega-3 acids, partikular na ang ala, isang uri ng taba na nag-iingat sa panloob na pader ng tumatandang mga ugat, nagbabawas ng pamamaga at nag-aalaga sa puso. Ang epektong ito laban sa pamamaga ay hindi lang maganda, kundi kailangan na para sa mga senior na may naninigas na kasukasuan, mataas na kolesterol o pusong dumanas na ng dekada ng stress. Ayon sa mga pag-aaral, ang araw-araw na pagkain ng flaxseed ay maaring magpababa ng presyon ng dugo, magpabuti ng pagiging nababanat ng mga ugat, at kahit na magpababa ng panganib ng sakit sa puso, isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga nakatatanda. Ngunit higit pa riyan ang nagagawa ng flax seeds. Naglalaman ito ng maraming soluble at insoluble fiber na tumutulong sa kalusugan ng bituka, regulasyon ng blood sugar, at pagkadumi constipation. Lahat ay karaniwang problema habang tayo'y tumatanda. Isang kutsara lamang bawat araw ay maaaring dahan-dahang maibalik ang regularidad at ginhawa na madalas ay nag-aalis ng pangangailangan para sa mga pampurga o tulong sa panunaw. Bukod pa rito, naglalaman sila ng kahangahangang dami ng lignans, mga sangkap mula sa halaman na tumutulong mapanatili ang balanse ng hormone, lalo na sa mga kababaihan na dumaan na sa menopause. Ang lignans ay nagpakita rin ng pangako sa pagbabawas ng panganib ng cancer at pagsuporta sa malusog na paggana ng selula, kaya't ang epekto ng flax seeds ay banayad, ngunit makabuluhan para sa pangmatagalang katatagan. Ngunit ang sikreto ay nasa paghahanda. Ang buong flax seeds ay madalas na dumadaan lang sa katawan nang hindi natutunaw. Para sa pinakamataas na benepisyo, kailangan itong durugin ground bago ihalo sa oatmeal, isama sa smoothies o iwisik sa mga sabaw. Ang maliit na gawaing ito ay nagiging isang araw-araw na ritual ng pagpapagaling at pag-aalaga. Kung ang flax seeds ang tahimik na manggagamot ng puso at kalusugan ng panunaw ang susunod na note sa ating listahan, ay nag-aalok ng ibang uri ng lakas, isa na nagtataguyod ng paggalaw sigla at kalinawan sa bawat kagat. Susunod, suriin natin itong makulay at madalas na napapabayaang hiyas. 4. Pistachios. Mayroong isang banayad na saya sa mga pistachio. Ito ay higit pa sa isang merienda dahil sa malinamnam na lasa nito na marangya, ngunit magaan, sa matingkad na berdeng kulay sa loob at sa dahan-dahang pagputok habang binubuksan ang balat. Sa isa sa mga pinakamagandang maliliit na pakete ng kalikasan, ang pistachios ay nag-aalok sa mga senior ng isang kamanghamanghang timpla ng lakas, nutrisyon at kaligayahan. Ang pistachios ay natatangi hindi lamang dahil sa kanilang lasa, kundi dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng antioxidants, fiber at plant-based protein. Para sa mga senior na nawawalan ng kalamnan o may mas mabagal na panunaw, ang pistachios ay nagbibigay sa katawan ng eksakto kung ano ang kailangan nito, panggatong na nagpapalakas, nag-aayos at nagpapagaling. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa lean muscle mass at pagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya sa buong araw, tinutulungan nito ang mga senior na mapanatili ang kanilang paggalaw, kalayaan at aktibong pamumuhay. Ang bawat ons sa mga 18 gramo ay naglalaman ng humigit kumulang 6 na gramo ng protina at 3 gramo ng fiber. Bukod pa rito, ang pistachios ay likas na mayaman sa potassium at vitamin B6, dalawang mineral na madalas kulang sa mga nakatatanda. Ang potassium ay tumutulong sa regulasyon ng presyon ng dugo at ritmo ng puso, habang ang vitamin B6 ay sumusuporta sa balanse ng mood, tugon ng immune system at kalinawan ng isip. Lahat ay mahalagang bahagi ng malusog na pagtanda. Sama-sama ginagawa nitong isang matalinong kaalyado ang pistachios sa pagpapanatili ng balanse ng isip at katawan sa pagtanda. Ang nagbibigay sa kanila ng higit na kapangyarihan ay ang epekto nito sa kalusugan ng mata. Ang pistachios ay isa sa iilang nut na naglalaman ng mga antioxidant na lutein at zeaxanthin
na nagpoprotekta sa mga mata mula sa pagkawala ng paningin na may kaugnayan sa edad tulad ng katarata at macular degeneration. Ito ay isang malaking kalamangan para sa mga senior na nais panatilihin ang kanilang paningin at dahil dito ang kanilang kalayaan. Sila rin ay natural na mababa sa asukal at magaan sa tiyan, lalo na kapag kinain ng hilaw o walang asin. Bukod pa rito, dahil nangangailangan sila ng oras para buksan banayad nilang itinataguyod ang maingat na pagkain, thoughtful eating, na nagpapababa ng panganib ng sobrang pagkain. Ang pistachios ay isang paalala na ang pagkain ay maaaring maging parehong kasiya siya at nakakagamot na nagpapasigla sa kaluluwa at nag-aalaga sa katawan. Ang inyong susunod na hakbang at isang mahalagang aral. Ngayong natuklasan na natin ang mga pinakamahusay na nut para sa malusog na pagtanda, ang susunod na hakbang ay ang matutunan kung paano isasama ang mga ito sa inyong pang-araw-araw na gawain. Huwag nating kalimutan ang aral sa ating pagtanda, ang ating mga pangangailangan, pisikal, emosyonal at espiritual ay nagiging mas espesyal. Ang ating mga pinipiling pagkain ay hindi na lamang para pawiin ang gutom. Hinuhubog nito ang ating mga araw, ang ating ginhawa kalinawan, at ang pakiramdam ng kontrol. At ang mga nut na napakasimple at hindi kapansin-pansing pagkain ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto. Nakita natin kung paano ang ilang mga nut kahit nakilala at minamahal ay maaaring unti-unting sumira sa ating mga pagsisikap na tumanda ng may gilas, maging ito man ay ang matamis na akit ng minatamis na kasoy, ang panganib ng pamamaga, mula sa mani, ang sobrang selenium sa Brazil nuts, o ang nakatagong asin sa sinangag na kasoy, ang mga tila hindi nakapipinsalang pagkain, na ito ay maaaring makompromiso ang mismong mga sistema na ating pinagsisikapang protektahan. Ngunit ang pagtanda ay tungkol sa karunungan, hindi sa limitasyon. At ang karunungan ay nangangahulugan ng kakayahang gumawa ng mas mahusay na mga pagpili, hindi lamang kumain ng mas kaunti. Dito pumapasok ang mga pinakamahusay na nut para sa mga nakatatanda, ang walnuts na nag-aalaga sa utak at nagpapalusog sa puso. Ang almonds na nagpoprotekta sa ating balat at buto, ang flax seeds na nagre-regulate at nagpapanumbalik mula sa loob, at ang pistachios na nagbibigay enerhiya at nagpapangiti sa atin sa bawat kagat. Ang kagandahan ng mga pagpipiliang ito ay nasa ritual ng pangangalaga na kanilang nililikha hindi lamang sa kanilang nutrisyon. Ang dinurog na flax na inihalo sa isang mainit na mangkok ng oatmeal, ang ibinabad na almonds bago maglakad at isang dakok ng walnuts, kasama ang tsaa sa umaga, hindi lamang ito mga gawain. Ito ay mga mapagmahal na kilos na nagpapaalala sa atin na mayroon pa tayong lakas kahulugan at kapangyarihan habang tayo'y tumatanda. Ang pagtanda ng maayos ay isang sinasadyang proseso na nagsasangkot ng bawat mulat na kagat isa-isa. Hindi pa huli ang lahat para alagaan ng mabuti ang inyong sarili nasaan man kayo sa inyong paglalakbay. Dahil ang malusog na pagtanda ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng inyong pagiging mausisa pagtrato sa inyong sarili ng may kabaitan at paggawa ng mga desisyon sa pagkain na hindi lamang magpapahaba ng inyong buhay, kundi magpapaganda pa rito. At kung minsan, nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple ng susunod na nut na inyong kukunin, ang layunin ng mga talakayang ito ay hikayatin kayong mamuhay ng lubos at totoo. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin, mag-isip sandali, at pagkatapos ay ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan na nais ninyong gamitin sa inyong sariling buhay. Sa landas na ito, ng pagtanggap sa mga katotohanan ito, tulungan natin ang isa't isa. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may numerong 1.
Kung hindi naman, huwag mag-atubiling gamitin ng zero sa inyong komento. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga sa amin. Para sa mas marami pang video na tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating mga video. Salamat sa inyong panunood at naway masiyahan kayo sa pamumuhay ayon sa inyong nais.